Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maingat na lumabas si Courtney mula sa quarters niya. Pasado 10:00 na ng gabi at tahimik na sa buong site. Marami nang nakaalis ng araw na iyon pero mahigit pa sa kalahati ang mga naiwan at kasalukuyang nasa loob ng kanya-kanyang quarters. Sumakay siya sa Cherokee Jeep at desididong kausapin si Sol. Gusto niyang malaman kung ano ito at kapag nalaman na niya, saka lang siya matatahimik. Hindi pa rin sila magkasundo ng daddy niya dahil sa desisyon niyang manatili sa site. Masyado itong abala maghapon kaya hindi na lang siya pinansin. Ngayon ay alam niyang wala ito sa site. Sumama ito sa mga pulis at hindi pa ito nakakabalik. Sakay ng jeep, nadaanan niya ang 5 sundalong nakabantay sa entrance ng site. Nagpaalam siya na susunduin niya ang kanyang ama sa police station kaya siya pinayagan ng mga ito. Lumabas siya patungo sa main road. Binuksan niya ang dala niyang mapa ng bayan ng Bagon. Nakita niya nasa labas sila ng town proper. Nasa kabilang side ang Hacienda Bagon at sa dulo niyon ay naroroon ang nakihiwalay na Villa Bagon na nasa isang isla. Tila fort ang pagkakagawa sa villa. Hindi niya maiwasang isipin na marahil ay dahil iyon sa nangyari 100 taon nang nakalilipas. Walang katao-tao sa kalsada. Patay na ang mga ilaw sa mga bahay na nadaanan niya. Kahit ang town proper ay tahimik na. Siguro ay mabilis na kumalat ang balita sa nangyari sa archaeological site at base sa namanang takot mula sa mga ninuno ng taong bayan ay naiintindihan na niya kung bakit ng mga sandaling iyon ay mistulang ghost town ang bayan ng Bagon. Mas mabilis siyang nakarating sa malawak na hacienda kaysa sa inaasahan niya. Sumampa siya sa sementadong kalsada na naghihiwalay sa main road. Napakalawak na taniman ng mais ang sumalubong sa kanya at tila wala iyong katapusan. Malamig ang hangin kaya nananayo ang mga balahibo niya. Isinara niya ang bintana ng sasakyan at hindi na nagbukas ng aircon. Nilakasan niya ang volume ng car stereo para maibsan ang kaba nagsisimula ng manahan sa kanyang dibdib. Hindi pa rin siya kumakalma nang makita niya nakatayong figura sa gitna ng kalsada. Matangkad ito at mas matangkad pa kaysa kay Sol. Mahaba ang puting buhok nito. Nakasuot ito ng mahabang trench coat na hindi akma sa klima ng lugar. Nang malapit na siya, saka niya nakita mga mata nito. Pula, he's not human. Iyon ang pumasok sa isip niya. Kasabay ng pangingilabot nang maalala niya ang mga mommy. Hindi siya huminto. Sa halip, ay diniinan pa niya ang pagkakatapak sa silinyador at pinaharurot ang top speed ang sasakyan. Napatili siya nang maramdaman niya na parang bumangga siya sa isang poste at hindi sa isang tao nang daanan ito ng jeep. Nawalan siya ng kontrol sa lakas na impact niyon. Bumulusok pa ibaba sa mga mais ang jeep na sinasakyan niya. Pinilit niyang kontrolin iyon pero hindi niya magawa. Huminto iyon na nakadive ang nguso sa pilapil. Binuhay niya ang makina pero hindi makakawala ang mga gulong niyon sa makapal na putik na kinabagsakan ng unahang parte ng sasakyan. Nagpanik na siya dahil hindi na siya makalayo sa lalaki na bangga niya pero nananatiling nakatayo. Paglingon niya sa bintana, nakita niya nakatingin ito sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya. Halos mapaiyak siya sa matinding takot. Tinapakan niya ng tinapakan ang gas sa pag-asang maiaahon siya kung may sapat na power ang sasakyan, pero hindi iyon nangyari. Walang pagmamadaling naglakad ang lalaki patungo sa kinaroroonan niya. Come on! Come on! Tinapakan ulit niya ng mas mariin ang silinyador pero wala pa rin nangyari. Ilang hakbang na lang ang layo ng lalaki sa kanya. Naramdaman niya ang lamig ng pagdating nito. Napahinto siya sa ginagawa at napatulala na lang dito. May kakaiba itong kapangyarihang tila humahatak sa kanya para lapitan ito. Nang mas malapit na ito, ay napahawak siya sa pinto ng jeep. Nararamdaman niya na hindi siya kailangang pwersahin ng lalaki.
Tumigil sa paghakbang ang lalaki. May ngiti na sa mga labi nito habang nakatuon pa rin sa kanya ang tila mga bolang apoy na mga mata nito. Itinaas niya sa pagkakalak ang pinto at saka hinawakan ng handle para buksan iyon ng dahan-dahan. Bumukas iyon at saka biglang pabagsak na sumara. Noon lang siya para nagising mula sa isang trance. May tumalon malapit sa pinto ng jeep at isinara iyon. Bumalik sa kasalukuyan ang kanyang diwa. Naramdaman niya ang may nag-aangat sa likod ng sasakyan at saka itinulak iyon sa direksyon ng kalsada. Nakita niya nakatayo si Sol sa harap niya. Pumapagitna ito sa jeep at sa lalaki nakasuot ng trench coat. Wala kaming kaaway sa inyo. You're not welcome here, sabi ni Sol. May gumambala sa amin, sabi ng lalaki. Hanapin mo sa ibang lugar ang gumambala sa inyo. Wala kang matatagpuan dito. Ibigay mo siya sa akin, anang lalaki na bahagya siyang sinulyapan. Akin siya, sabi ni Sol sa matigas na tinig. Tinignan ito ng lalaki pagkatapos ay humalakhak. Kayang-kaya kitang durugin. Subukan mo. Napatingin ang lalaki sa magkabilang gilid nito nang marinig ang tinig na iyon. Naroroon sina Badong at Samuel. Wala kang makukuha dito. Huwag mo na kaming gambalain pa, muling sabi ni Sol sa lalaki. Tinignan siya ng isa pang beses ng lalaki. Nagbawi ito ng tingin bago ngumiti kina Sol, Samuel at Badong. Wala nga ritong hinahanap ko. Hindi sumagot ang tatlo. Tumalikod ang lalaki at saka naglakad na palayo. Tinanaw ni Courtney ang lalaki hanggang sa lamunin ito ng dilim. Kung gaano ito kabilis sa dumating, ay ganoon din ito kabilis na nawala. Saka lang siya naging aware sa panginginig ng buong katawan niya. Nilapitan siya ni Sol. Courtney, tinignan niya ang may bahid ng pag-aalalang mukha nito. Naalala niya kung paano ito bigla na lang napunta roon at kung bakit natakot dito ang lalaking alam niyang hindi tao. Natatakot siya sa mga nangyayari. Pero hindi ba't iyon naman ay pinunta niya sa hasyenda para malaman kung anong totoo? Mukhang hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Courtney, hinimatay na siya pagkasambit nito sa kanyang pangalan. Nagising si Courtney na nakahiga sa malambot na kama na may satin bedsheet. Malaki ang silid at marangya ang mga dekorasyon sa loob niyon. Nakaupo si Sol sa harap niya. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya hanggang sa tuluyan ng bumalik sa alaala niya ang lahat na nangyari. Sol, kailangan mo magpahinga. Tinitigan niya ito. Kailangan kong malaman. Makakatulong ba? Hindi, pero gusto ko pa ring malaman ang totoo. Hindi ito sumagot. Are you a vampire? Yes. Pag-amin nito, hindi siya nakahuma sa sinabi nito. You don't look like... I'm a halfling. Kalahating vampira, kalahating tao. Tulad ng mga kapatid kong sina Samuel at Salvador. Kapatid mo sila? Yes. Paano? Triplets ang pinagbubuntis ng ina namin nang salakay ng mga vampira ang lugar na ito. Hindi nakaligtas ang aking ama at kinaladkad nila ang aming ina palayo sa kanya. Nakagat siya ng vampira. Ang opinyon ni Tio Anselmo, nanganganak ng aming ina habang kumakalat ang kamandag ng kagat ng vampirang umatake sa kanya. Namatay na raw marahil ang aming ina o kaya ay nag-aagaw buhay nang lumabas kami. Dahil ako lang ang nakabulumbon sa aming tatlo, naisip ni Tio Anselmo na baka buhay pang aming ina nang ipinanganak ako kaya nagawa pa niyang balutin ako at isiksik sa silong kung saan siya namatay. Saka siguro lumabas ang mga kapatid ko pero nakamatayan niya iyon. Tio Anselmo, ang sinasabi kong ama ko, tiyuhin ko siya. We have to reinvent ourselves over and over again para hindi magsuspetsya ang mga taga rito. Isa rin siyang nakagat ko siya noong inaabot niya ako sa silong noong sanggol pa ako. Kinagat niyang katiwala niyang si Romeo. Hindi ito nakaligtas at ang asawa nitong si Susan. Si Harper, akong kumagat sa kanya. I made him and I'm not proud of it. Hindi siya nakakibo. Ang ibig bang sabihin? Mahigit 100 taon ka na? Tumango ito. Hindi 22? Aniya nang maalalang edad nito na sinabi nito sa kanya. Lumaki ako tulad ng normal na tao hanggang dumating ako sa edad na 18. Doon na tumigil ang pagtanda ko. So, I'm only 18. Mas matanda ka pa sa akin. Umiinom ka rin ng dugo ng tao? No,
Dugo ng hayop. Mostly cow's blood. What about Badong and Samuel? Hindi rin sila umiinom ng dugo ng tao. Kaya ba hindi mapula ang mga mata ninyo? Oo, inisip niya ang sinabi nito. Wala pa siyang naririnig na documented or historical accounts dealing with the likes of Saul and his brothers. Pero habang tinitignan niya ito, it didn't really matter kung ano ito. Ang nararamdaman lang niya sa kanyang puso ang mahalaga sa kanya. Gusto niya makasama ito, kahit kapre ito, tikbalang o merman. The fact na hindi ito umiinom ng dugo ng tao. Umupo siya at saka mabilis at tinalon ito. Mahal kita, kahit ano at sino ka pa. Mahal kita. Courtney, wag mo akong paaalisin, Sol. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Just the thought of not seeing you. Hindi mo pa ako ganoon kakilala. Sabi nito, pero hindi ito tumanggi sa yakap niya. Naramdaman niya ang malamig na kamay nito sa likod niya. In time, baka matutuhan mo akong mahalin. Pero kahit hindi na, masaya na ako na makasama ka lang, Sol. Hindi naman sa ganoon, inalayo siya nito. Ha? Mahal din kita. Napalunok siya. Sol, hindi agad ito nagsalita. Sa halip ay hinawakan nito ang kanyang muka bago ito ngumiti. Pagkakita ko pa lang sa iyo noong naliligo ka sa ilog, I just knew. Naroroon ka? Nasa kwarto mo rin ako. Nanlaki ang mga mata niya. Noon kita una na paniginipan. Kagabi nasa kwarto mo rin ako. Nagising ka. Hinawakan mo ang kamay ko. Hinalikan ko iyon. Tapos, hinalikan mo ako. Dagdag niya sa sinasabi nito. Sa kakaulit na tulog, sinabi ko sa iyo na panaginip lang ang lahat. Pero hindi iyon panaginip, hindi ba? Nope. Naluluha siya sa labis na kaligayahan. Yumakap ulit siya rito ng pagkahigpit-higpit. Hinayaan siya nito na gawin iyon. Hindi mo ba ako yayakapin? Baka madurog ka. Pwede ko bang sabihin kung gaano ka diin? Pwede. Napangiting sabi nito. Pagkatapos, inaramdaman niya na dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Napangisi siya. Ganyan. Mga ganyan lang. Huwag nang sosobra pa. Bakit napakadali sa'yo na tanggapin kung ano ako? Dahil mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. At kahit ano ka pa, I would always feel like this. Hindi ka ba natatakot? Lagi kang nasa tabi ko. Tulad kanina. Kagabi. Itong aking nararamdaman ay bago sa akin. Pag-amin nito at saka bumuntong hininga. Ganon din ako. I never imagined na dito pala kita makikita at makikilala. Tinignan ulit niya ito. Hindi ko tuloy alam kung maganda ba o masamang pangyayari na dumating ang team ng daddy mo rito. Nagsisisi ka ba na naririto ako? Gulo ang dinala ninyo eh. Pero ikaw, hinawakan nito ang baba niya. You're something else. Humawak siya sa magkabilang balikat nito at tinitigan ito. I love you. Dumilim ang mga mata nito. Dahan-dahang inilapit niya ang mga labi niya sa labi nito. Malamig ang mga labi nito, pero hindi niya iyon pansin. Nag-uumapaw ang pagmamahal na gusto niyang ipadama dito. Kapag kuwan, ay tinutugunan nito ang halik niya. Nakatayo sina Samuel at Badong sa harap ng pinto ng silid na kinaroroonan ni na Courtney at Solomon. Nang matahimik na ng tuluyan sa loob ng silid, nagkatinginan sila at saka napailing na lang. Pinagtaasan ni Samuel ng isang kilay si Badong. Ano bang inaasahan mo? Na magbabago pa siya ng isip? Hoping ka rin, no? Malay mo, baka isa sa atin. You should have known the moment na tinanggihan ka niya. They can never resist us. Napapailing na sabi ni Badong na ang tinutukoy ay ang mga babaeng dumaan sa mga buhay nila. Ibang isang ito. This is destiny. And it makes me wonder. Napangiti si Samuel. Suswertihin din kaya tayo tulad ni Sol? That remains to be seen. Pagkatapos ng lahat ng gulong ito, malay mo, nakibit-balikat na sagot ni Badong. The storm is brewing. I'm leaving first thing in the morning. Kailangan itong malaman ng pamilya ko, lalo na ang tungkol sa lalaking iyon kagabi. Dito muna ako. Wala namang pakialam ang pamilya ko sa gulo ng mundo ninyo. Natin, pagkatama ni Samuel sa kapatid. Natin, gagad di Badong. Sige, lumayo na si Samuel sa pinto. Ilang sandali pa at sumunod na si Badong. Dumiretso ang mga ito sa garahe ng mansyon
at doon na inabot ng umaga. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay ni Courtney. Mabuti na lang, dumating ang 3 magkakapatid at naligtas sa kapamahakan ang dalaga. Pero nang gabing ding iyon, nahantad ang totoong katauhan ng triplets kay Courtney. Mga kafelisidad, dito nga ay inamin na ni Solomon na vampira sila. Vampirang hindi umiinom ng dugo. Pero kahit nalaman ni Courtney ang tunay na pagkatao ni Sol, hindi ito naging hadlang para patuloy siyang mahalin ni Solomon. Sana naman mga kafelisidad, matapos na ang gulong hatid ng vampira na humarang kay Courtney. Paganda ng pagandang kwento ng pag-ibig at kababalaghan sa bayan ng Bagon, kaya samahan ninyo akong subaybayan ang mga kahindik-hindik at kamanghamanghang pangyayari sa ating kwento. Kaya naman, abangan!